Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Sa muli tayo magsimula sa pangalan ng Allah Jalla wa Ala at sa Kanya tayo nagpapakupkup, humingi ng tulong, habag at awa ng ating dakilang tagapaglikha at ang Kanyang pagpapala ay mapa sa Kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ang ating pangalawang bahagi ng ating paksa sa pag-aaral ng aklat ng Kitab at-Tauhid ay humantong tayo sa kabanata na yung pagdarasal o pagsagawa ng ibada sa harapan ng puntod ng mga mabubuting mananampalataya. Ang paksa ay isang kaalaman na nagbibigay sa atin ng malawak na pangunawa hinggil sa ibada na ating gagawin sa harapan ng puntod, na ito ay uri ng shirk o maging dahilan patungo sa shirk o patungo sa pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha, na kung saan ito yung pinakamalaking kasalanan, pinakapangit na kasalanan, pinakamalaking kasalanan, pinakamabigat na kasalanan. At ang kasalanan na kapag hindi nahingian ng kapatawaran, maging dahilan ng kaparusahan ng tuluyan sa impyerno, na maging walang saysay ang anumang mabuting gawain. Ang tao ay labas sa pananampalataya, ang tao ay walang saysay ang lahat-lahat niyang gawain. Siya ay mananatili ng walang hangganang sa impyerno. Nawa tayo lahat ay tutulungan ng Allah na ating matutunan ang bagay na ito, insyaallah ta'ala. Ay sa mga kapatid natin na mga manlalakbay patungo sa Makkah bukas, ang nandito sa listahan natin ay mga 25 tayo katao, at sa mga bagong kapatid natin na bagong yakap sa Islam, ay pinapayo natin na kung maari ay dito na tayo magtanggal ng ating mga masisilang balahibo sa mga balahibo sa masisilang bahagi ng ating katawan, insyaallah. Dahil sa lugar ng Mikat ay sobrang dami na ng tao. Kung ating magagawa, insyaallah, Brother Abu Saud, ay handa na po kayo, at nais ko insyaallah na makita kayo rito pagkatapos ng Salatul Duhur kaagad, o kaya dito na tayo magsala ng Salatul Duhur, insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, at naway pagpalain tayo ng Allah at tanggapin ng Allah Jalla wa Ala ang ating pagsusumikap na maging dahilan ng pagkakalugod, pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at patatawarin tayo ng ating dakilang tagapaglikha na malinis na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah, tuluyan pang maging malinis ang ating spiritual, Brother Abu Saud, na tayo ay lubusang mamahalin ng ating dakilang tagapaglikha. So sa pag-aaral natin sa paksa ay pumatong tayo sa dumating tayo sa hadith ni Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, at ating simulan. Bismillah. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allahi ay yakuna li minkum khalil fa inna Allaha qad ittakhadani khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila la attakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna min kuburi anbiya'ihim masajida ala fala yattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. At ang hadith ay inulat ni Imam Muslim, at ito ang dalil sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa paksa na ito. Ang hadith ay nahulugan ay sa sinabi ni Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na akinadinig mula sa propeta Muhammad alayhi salatu wasalam bago siya namatay sa loob ng 5 araw. Bago pa namatay ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang ilan sa mga ulama ay nagsasabi na ito ay maaring 5 araw o 5 taon, Allahu alam. At ang pinakatumpak na malapit ayon sa ilan sa mga tagapagbibigay ng paliwanag, ito ay bago pa siya mamatay sa loob ng ilang araw. Ang Allah lubusan nakakaalam. Kaya dahil dito, wahayakul, at sinabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wassalam sa oras na yaon, na habang ang kanyang kaluluwa bago pa siya mamatay ay kukunin ng anghel na tagapagkuha nito, at ang pangyayari sa oras na iyon ay sadyang napakahalaga ang ginawa
at habilin ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At kanyang sinabi ng sugo, ako ay tunay na malaya sa isa't isa sa inyo, na ako ay walang sinumang ginawang khalil. Wala akong ginawang khalil. Yung pinakamalapit at pinakamamahal. Dahil tunay na ang Allah, ako ay ginawa niya, na ako ay kanyang khalil, katulad na si Ibrahim alayhi salatu wasalam. Yung pinakamalapit, pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga propeta at mga rasul, at sa mga propeta at rasul na ito ay pumili siya ng dalawa, at sa dalawang ito walang pag-alinlangan na pinili niya na ang kanyang pinakalubusang pinakamamahal ay si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ay dahil dito, sabi ng Propeta sallallahu alayhi wasallam, kapag ako'y kukuha ng maging khalil sa umma na ito, ang gagawin kong khalil ay si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Subalit, kaya dapat niyong ingatan at bilang isang babala na yung mga nauna sa inyo, na ginawa nila na kanilang lugar na bahay-sambahan ang libingan ng mga propeta, ang mga unang tao. Mag-ingat kayo sa ganitong katayuan na huwag niyong gagawin ang anumang mga libingan na gagawan ng inyong pagsasala. Sa kabuuan, ang ibada. Ang ibada, maaring kayo ay gagawa ng pagkatay, pag-alay, pagdudua, pagsasala. Huwag niyong gagawin ito dahil sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, fa inni anhaakum an dhalik. At dahil dito tunay na aking ipinagbabawal sa inyo. Kaya ang paksa natin ay ang pagpigil sa anumang maging dahilan o magiging daanan patungo sa shirk. Dahil dito ay ating mapapanatili ang tunay na tauhid, na itong karapatan ng Allah Jalla wa'ala sa kanyang alipin kapag ating lalayuan ang anumang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dahil dito ang kabuuan ng hadith sa paliwanag ng ating mga ulama, na ang narrator ay si Jundub ibn Abdullah, na ang kanyang buong pangalan ay si Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajli, na kung saan isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at siya'y namatay ng higit sa 60 anyos, naway radhiyallahu an, naway pagpalain siya ng Allah at bibigyan ng kabutihan sa kanyang libingan. At ang tinutukoy sa hadith ng Propeta alayhi salatu wasalam na si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, na kung pwede lamang na kung gagawa siya ng kanyang khalil, pinakamalapit at pinakamatalik na kaibigan, ay si Abu Bakar, at ang pangalan ni Abu Bakar ay si Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'ab at-Taymi radhiyallahu ta'ala anhu, na kung saan siya ang unang khalifa. Siya ang unang khalifa ng Islam na walang pag-alinlangan, na siya yung mayroong pinakamainam na pag-uugali, taglay ang pamumuhay bilang isang mananampalatayang Muslim, at ang katuruan na iniwan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, na siya yung hinabili ng Propeta alayhi salatu wassalam na magiging isang khalifa sa kanyang pagpapaliwanag sa hadith na ito. Dito ipinakita na ang kasunod at pinakamainam na may mabuting pag-uugali, pinakamainam na mamuno at karapat-dapat sa hadith na ito, ang mga scholar natin ang nagbigay ng kanilang panukala na sinabi ng Propeta alayhi salatu wassalam na si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ay sinasabi nating 5 taon dito ay hindi 5 araw, 5 minuto ay hindi sinabi, dahil ang narration ng hadith, qala ayyamuta bi khams, qabla ayyamuta bi khams. At bago siya namatay noong ika-5, ang mga ulama rito sa translation o pagpapaliwanag ng mga scholar ay sinabi nila na sa Kitab at-Tauhid ni paliwanag ng ni Sheikh Fawzan al-Fawzan ay 5 araw. 5 araw ang sinasabi nating tinutukoy ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dito. Ang ibig sabihin dito na 5 araw bago pa man dumating ang kanyang kamatayan, na sinabi niya po ito.
Kaya ang mga sinasabi nating nasyon na sila yaong gumawa na ng ganitong gawain ng pagsamba o pagsasagawa o pagpapatayo ng sa kanilang mga puntod ng mga gusali o mga memorial na kanilang pinapatayuan, mga struktura, mga bantayog na ito ay ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Na kanilang ginawa ito, na kanilang ginagawan ng pagdadasal at dito sila nakaharap. Pinapatayuan nila ng dome at pinapatayuan nila ng mga tabernakulo at dito sila gumagawa ng kanilang pagsamba. Kaya dahil dito, ang propeta alayhi salatu wasalam sa huling bahagi ng hadith, fa inni anhakum an dhalik. At ako, ang propeta alayhi salatu wasalam, ay pumipigil sa inyo, pinagbabawalan ko kayo na gagawin nyo ang kanilang ginawa. Kaya dito sa hadith ng propeta alayhi salatu wasalam, kanyang sinabi sa pinakamainam na umma ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na ang katayuan ng umma ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Na dahil dito, mga paliwanag po rito ng scholar hinggil sa bagay na ito ni Sheikh Fawzan Al-Fawzan, na yung sinasabi nating relasyon ng Allah Jalla wa'ala kay Muhammad alayhi salatu wasalam, na naabot ng sugo sallallahu alayhi wasallam, na ang siyang pinaka-khalilullah, pinakamalapit na kaibigan o pinakamamahal ng ating dakilang tagapaglikha, na kasintulad na kinuha niya rin si Ibrahim alayhi salatu wasalam na khalil sa kanyang kapanahunan. Kaya dahil dito, alam natin na ang puso ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay puno ng pagmamahal at papuri sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito ay wala siyang ginawang sinumang masigit niya pang minamahal ng higit pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang pagmamahal ng propeta alayhi salatu wasalam, nang walang sinasabi nating makakapantay sa kanyang pagmamahal sa Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito, bagamat siyang pinakamainam at pinakamamahal ng Allah Jalla wa'ala, siya ang pinakamainam na nagsagawa ng ibada. Ano pa kaya tayo mga kapatid? Na alam po natin na maging tinanong siya, Ya Rasulullah, maging ikaw ay hindi makakapasok ayon sa iyong gawain? Maging ako, maliban na lamang na kapag ako ay kahabagan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya alam natin na ang gawain ginagawa natin ay magiging dahilan na tayo ay kahabagan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito siya yung pinakamainam sa lahat-lahat niyang mga uri ng ibada. Sa kanyang zikir, sa kanyang dua, sa kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, sa kanyang pakikitungo sa kanyang kaibigan, pakikitungo sa kanya sa mga hayop o sa sino man na sa kanyang paligid. Siya ang kudwa ng lahat ng mga mananampalataya, subalit siya pa rin ang siyang pinakamainam na gumagawa ng ibadang ito. Kaya dahil dito, kung papayagan lamang siya na magkakaroon ng pinakamatalik na kaibigan sa mga tao dito sa ibabaw ng mundo, ay gagawin niyang si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Na ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman sa mga nagsasabi na sumasalungat na si Abu Bakar ay hindi karapat-dapat, sabi ng mga ibang tao, na sana ang mga taong ito at ganito. Si Muhammad alayhi salatu wasalam, siya na nga ang nagbigay na ang kanyang gagawing pinakamainam at pinakamamahal sa mga tao ay si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ito ay isang revelasyon na ibinigay sa atin, pinaubaya niya sa atin sa kanyang salitang ito, na walang pag-alinlangan na ang kasunod na magiging pinuno, magiging unang khalifa at karapat-dapat sa posisyong yaon ay si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sinundan ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na una rito, kung makita natin ang pagkasunod-sunod, ang pagbabawal ng anumang uri ng pagsagawa ng pagsamba, ito yaong shirk. Pinagbabawal ng propeta alayhi salatu wasalam, at sinundan niya rito ang kanyang malapit na siya yaong pinakamalapit na nilikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya yaong bibigyan ng makaman mahmuda sa arong paghukom. At sinundan niya na sinasabi nating pinakamainam na tao pagkatapos niya, si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, na siyang mamuno, at magagayon binigyan tayo ng babala laban sa pagsunod sa mga Hudyo at mga Kristiyano sa kanilang pagmamalabis sa kanilang mga libingan. Kaya dahil dito, tayo ay palagi ang pinapaalalahan ng Allah Jalla wa'ala, ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. At hindi tayo maging katulad noon ng mga tao
na kung saan nandyan ang galit ng Allah, ang mga tao na kung saan may kaalaman na hindi ginagampanan, o ang mga tao na kung saan mayroon silang mga gawain na hindi natatayo sa tamang kaalaman. Huwag natin silang susundin. Ano po ang pinakapangunahing pinagbabawal ng propeta alayhi salatu wasalam po rito? Na ang kanilang mga libingan ay ginawa nilang bahay-sambahan. Ginawa nilang masjid. Magkabaliktad sa ating isang mananampalataya na sabi ng propeta alayhi salatu wasalam, huwag niyong gagawin ang inyong pamamahay na katulad ng libingan. Dahil ang libingan ay hindi ginagawa ng sala at ang bahay natin, huwag natin itutulad doon. Ito yung hulugan na tayo ay magsasagawa ng pagsasala sa ating pamamahay at ang pagsasala po na ito, ayon sa paliwanag ng ating mga ulama, ay ang sinasabi nating mga rawatib. Ang jamaa ay nasa masjid, ang 5 bisis na pagsasala, at ito ay nag-obligatory sa mga kalalakihan, at ang pinakamainam na lugar ay ang ating loob ng bahay na gagawa natin ng masunat. Kaya ang hadith na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman, aking mahal na kapatid, na ang lubusang pag-iwas natin at pagbibigay ng pangangalaga sa tauhid, na tayo ay maging malayo sa anumang kapahamakan kapag ating isa sa buhay po ang katuruan ng Islam. Kaya ang hadith na ito ay nagbibigay ng kabuang kaalaman na ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay gumagawa ng isang gawaing hindi ipinag-uutos ng mga naunang propeta na nauna kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Ay dahil dito ang kabuang kaalaman na ito ay ang pagbabawal ng pagsagawa ng pagsamba sa harapan ng puntod. Maaring ang sala na 5 bisis, hindi pwede gagawin, o yung sinasabi nating pag-alay. At alam natin, kapag tayo ay magdudua, na ating napag-aralan na po noon, na kapag nailibing ng patay, ay magdudua tayo sa Allah, upang sa gayon ay maging matibay at patatawarin ang taong nasa libingan, ito ay pinapayagan. Subalit, ang sinasabi nating pag-alay at pagsasagawa ng pagsasala, bagamat walang masjid sa lugar na iyon, ito ay pinagbabawalan pa rin. Dahil alam po natin na ang lugar ng libingan ay hindi dapat patatayuan ng anumang struktura. Kaya kung bakit ipinagbabawal po ito, ang anumang uri ng shirk na mangyari o maging tulay dito, upang maging malinis po ang ating tauhid na mananatili ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating itataguyod sa ating pamumuhay, maging sa anumang uri ng pamamaraan o katayuan ng ating buhay. Kaya dahil dito, ang Allah Jalla wa'ala ay karapat-dapat lamang na siya ay ang katastasan na dapat lamang mamahalin natin siya sa pagsunod sa mga tagubilin, itinagubilin ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ay dahil dito, nalaman natin na ang sinasabi nating katayuan ni Ibrahim alayhi salatu wasalam at ni Muhammad alayhi salatu wasalam na sila yaong Khalilullah. Mga tao, ang tao na kung saan pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ang siyang pinakamainam sa umma na ito pagkatapos kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, ang hadith na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang tinutukoy na magiging khalifa pagkatapos ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kaya dahil dito, si Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah ay nagwika sa hadith na ito. Sabi niya, bago pa man namatay ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, siya ay nagbibigay ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam nagbigay ng pagbabawal sa mga mananampalataya ng anumang gawain sa harapan ng mga libingan. At dahil dito ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gumagawa nito. Kaya kapag may sinasabi nating wa'id, may sinasabing pangakong parusa, nang hulugan na ito ay malayo sa habag ng Allah, ang mga taong gumagawa nito, at ito ay malaking uri ng kasalanan. Ganon din ang sinasabi nating pagsagawa ng pagsasala sa mga libingan ay nagiging katulad ng sinasabi nating katayuan
na tayo ay nagsasagawa ng sala bagamat walang masjid po doon. Ang ibig sabihin dito na maaari sasabihin ng mga tao wala namang masjid po doon at kapag may masjid ay magsasala tayo kahit walang masjid po doon. At magsasala ka, ito ay uri ng pagtatambal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang sa sinasabi nating salatul janasa. Sa mga tao na kung saan hindi nakapagsagawa ng sala doon sa masjid at kung sila ay may pagkakataon ay magsasagawa sila ng salatul janaza. Kaya dahil dito nakita natin ang salatul janaza, itong uri ng sala na walang sujud, walang ruku. Dahil mga ito, kapag nakaharap po tayo sa sinasabi nating libingan, ito ay maaring dahilan ng pagyuko at pagpapatarapa na ito ay karapatan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito si Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa pagpapaliwanag ni Sheikh Salih Fawzan rahimahullah sa kanyang aklat na ito ay nagbibigay ng sinasabi nating tumpak at diretsong pagpapaliwanag sa sinasabi nating pagkakatakot ng propeta. Isang propesiya ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na sa mga susunod na mga nasyon, susunod na mga sinasabi nating grupo ng mga tao na may mga tao na gagawa ng sinasabi nating pagsamba sa lugar na iyon. Kaya kung 1400 years ago na sinabi ng propeta alayhi salatu wasalam, parang bagang nakita natin parang kahapon niya lamang na sinabi. Dahil ang mga tao ay talagang ganito ang kanilang gawain na sila ay lalayo at lilihis sa tunay na katuruan ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Nanawa tayo ay pagpalain ng Allah Jalla wa Ala na ating susundin ang mga kabutihan at ating iwasan ang anumang ipinagbabawal. Kaya dahil dito, na sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kinatatakutan ng mga kasamahan ng propeta alayhi salatu wasalam na ang muski ng propeta o ang libingan ng propeta alayhi salatu wasalam ay magiging dahilan ng magkakaroon ng fitnah ang kanyang libingan. Kaya dahil dito, isa sa mga kaalaman po rito na kanilang pinag-usapan, bagamat ang libingan ng propeta alayhi salatu wasallam nandyan sa labas ng kanyang bahay at hindi pwede po sa loob ng sinasabi nating masjid at ito yaong kwarto ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kaya nangyari po rito, sa sunod na mga henerasyon ay kanilang pinangalagaan na kanilang nilagyan ng cover at nilagyan ng bakod upang sa gayon ay hindi maaring gagawan ng anumang uri ng ibada ang puntod ng propeta alayhi salatu wasalam. Kaya ito ang dua ng propeta alayhi salatu wasalam na hindi gagawa ng pagsambang lugar na yon, walhamdulillah, na ito ay napapangalagaan hanggang sa ngayon. Ano kaya kung ito'y nasa labas, kagaya sa sinasabi nating mga iba't ibang lugar na kung saan pag may nabalitaan lamang na may nakalibing doon na isang mabuting tao ay ginagawa na ng sinasamba ang lugar na yaon, maging ang puno na tumutubo po doon. Kaya dahil dito, ito'y pangalaga ng ating dakilang tagapaglikha at ito'y katuparan ng dua ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, alam po natin na ang hadith na sinabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, at pinag-utos sa kanya sa propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ginawa ng Allah Jalla wa Ala na masjid ang lahat na kalupaan at ito ay pwedeng gagawa ng paglilinis. Kaya saan man tayo naroon mga kapatid, gagawan po natin ng paghuhugas sa pamagitan ng tayammum ang lugar na ito, ang sanlibutan maliban sa mga ipinagbabawal. At isa po rito ay ang libingan na hindi po natin gagawin lugar ng pagsasalahan ang lugar na iyon. Bilang pangkatapusan na bahagi po rito, nasabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ibinalita ni Imam Ahmad na sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na ang hadith ay marfu, diretsong tuluyan mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi ng propeta alayhi salatu wasalam, inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah, wa hum ahya'un walladhina yattakhiduna al-qubura masajida. At ang pinakamasamang tao na kung saan ang araw ng paghukom ay mangyayari, ang araw ng paghukom ay mangyayari, na sila ay nabubuhay pa, sila ang makakasaksi ng sinasabi nating pagkakasira, pagkakagunaw ng mundong ito. Sino sila?
na sila yung mga tao na kung saan ginagawa ang libingan na kanilang masjid. Kaya sabi ni Abu Hatim na ang hadith ay sahih. Sila yung pinakamasama. Ay dahil dito, aking mahal na mga kapatid, bibigyan natin ng pangangalaga ang ating sarili sa ganitong katayuan na ating pananatilihin na maging malinis ang ating libingan, ang mga libingan natin sa anumang struktura o anumang mga masasamang gawain na uri ng ibada na hindi pinapahintulutan sa lugar na iyon. Kaya ito ay ang isang napakalaking pagpapahalaga ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na maging sa kanyang higaan bago man siya namatay ay kanyang pinipigilan ang maging dahilan ng pagpunta ng tao o daan tungo sa sinasabi nating shirk. Kaya ang araw ay darating, ang araw ng paghukom, na kung saan isa ito sa mga tanda na napakalaking tanda na ang tao ay babalik na sa sinasabi nating shirk. May mga Muslim maging sa ngayon sa atin na maging ang mga libingan ng mga matutuwid na tao. Kaya sa araw na yaon, sa araw na kung saan mangyayari na at mangyayari ang sinasabi nating pagkakagunaw na ang mga taong ito, mga masasama, na sila ay tuloy-tuloy na ang kanilang pagsasagawa ng mga kasamaan. At higit sa lahat, ang kasamaan kanilang magagawa ay ang pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya sila ay gagawa ng pagsamba nila na nakaharap sa libingan o mag-aalay sa kanilang mga mabubuting tao na kanilang nabalitaan na ito'y mabuti, na ito'y may ginawang kabutihan at kanilang pag-alayan ng kanilang pagsasala. Kaya makita natin mga kapatid na ang mga mananampalataya sa araw na iyon ay unang kukunin ng Allah Jalla wa'ala. At ang lagim at ang sinasabi nating kasamaan, ang kasamaan ng mga ginagawa ng tao ay talagang kakalat kahit sa lugar. Ang zina, ang pag-inom ng alak, ang mga musika, ang anumang mga kasamaan na pinagbabawal ay talagang parang ordinaryo na lamang. At higit sa lahat, yung kanilang pagsasagawa ng kanilang mga puntod o mga libingan na kanilang pagsasalahan. Kaya dahil dito, ang Propeta alayhi salatu wasalam ay hindi nagkulang sa kanyang paalala sa atin dahil alam niya na ito'y maging dahilan ng pagkakaroon ng shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walhamdulillah na umalis ang sugo sallallahu alaihi wasallam na naging napakaliwanag ang mensahe ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito mga kapatid, may mga tao na ang akala nila na ang kanilang ginagawa ay mabuting gawain. Maging ang kanilang layunin ay napakahalaga, napakainam. Ginagawa nila ito alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito sa gawaing Islamiko ay hindi nangahulugan na magandang aking layunin. Subalit kung hindi naman ginawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya kalamang ito, nagbibigay sa atin ng tunay na larawan na darating ang araw na ang mga maiiwan dito sa ibabaw ng mundong ito na tayong lahat ay pangalagaan ng Allah Jalla wa'ala, ang mga masasamang tao na sila ay gagawa at gagawa na lamang ng mga kasamaan hanggat sila ay magtatambal sa ating dakilang tagapaglikha na nawa ang bawat isa't isa sa atin ay pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ito'y sadyang napakahalagang kaalaman na yung ating gawaing ibada ay gagawin natin sa lugar ng masjid, sa lugar na kung saan ginawa doon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ipinag-utos ng Propeta alayhi salatu wasalam, at iwasan natin, layuan natin ang mga lugar na kanyang ipinagbabawal. Ang Allah, ang siyang lubusan nakakaalam ng lahat ng mga bagay, at anumang kabutihan ay nanggaling sa Allah at anumang kasamaan ay isaganang mula sa akin, at nawa tayo lahat ay patawarin ng Allah Jalla wa'ala sa anumang pagkakamali, at ang kabutihan ay nanggaling sa dakilang tagapaglikha. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Kaya dahil dito, bilang paalala sa katapusan na ito, Brother Naif, sa mga kapatid natin na manlalakbay, dito tayo magsala ng salatul zuhur sa ating opisina. At kapag kumpleto na tayo ay aalis kaagad.
At huwag kalimutan na maglinis na po tayo, mas mainam dahil ang lugar ay sobrang dami ng tao. At nandito po sa mga kapatid na nandito ang kanilang mga sulat sa atin. Insyaallah ay kukunin nyo rito mga kapatid sa ating opisina at ang inyong mga tasrih. Dahil hindi tayo makagawa ng ibada sa Makkah hanggat walang official na kapahintulutan mula sa gobyerno ng Saudi Arabia. At nawa tayong lahat ay pagpalain ng Allah, tanggapin ang anumang kabutihan at bibigyan ng pangalaga sa ating paglalakbay at maging isang aral ito sa ating buhay na ang buhay sa mundo ay pansamantala po lamang at babalik tayo insyaallah na dala natin ang gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naglalakbay na ito ay ang kapatawaran sa pagitan ng umrah at kasunod pang umrah. Allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.